Yon, magandang gabi guys sa ating day 2 ng 5-day Facebook Ads Challenge, and I'd like to welcome everyone for joining our day 2 ng ating live training session. So before I proceed, let me know guys if you were able to receive our emails. Na-access nyo na ba yung inyong dashboard? You should have access to your dashboard by now. We were able to send you an email on how you can be able to access your dashboard. So let me know kung sino pa yung hindi nakaka-access, and then paki-check yung paki-check yung email namin later after this live training. So after this training session, makaka-receive kayo ng another email like typically natatapos yung session natin about 8:30 or 8:45. Then about 9 to 9:30 p.m. you'll receive another email. Nandoon po yung instructions on how you can be able to access your anong tawag dito, your dashboard. Okay? So, di ko na-access. Ano pong error yung na-receive ni Miss Lorna? So, reach out ka lang sa page namin if you have trouble accessing your dashboard, no? And then my staff will assist you para mabuksan mo yung dashboard mo. Okay, so without further ado, let me know guys if you can see my screen. I'm gonna be sharing my screen with you guys, and type yes in the chat if you guys can see my screen. Guys can see it? There you go. Let me just mute everyone here sa Zoom so you guys can see it. Sabi ni Irish, ni Igab, Jamie, you guys can see it. Okay. So probably for some of you, nakita na tong ad na to, no? Dumaan na itong ad na to sa inyo. For some reason, you were curious about what I'm saying doon sa video, but I'm just gonna elaborate more. Ano nga ba yung meron dito sa ini-explain ko dito, no? Just for everyone's parang comprehension, or for everyone's ang tawag dito, understanding, no? To simplify everything para hindi tayo pumupunta dun sa mga deep jargons ni Meta. I just wanted to explain how the Meta auction works, or how the Facebook auction works, no? When I say Facebook auction, it's basically, in the layman's term, it's bidding, no? You're trying to bid your budget against your competitors. No, may budget ka, may budget ako, may budget sila. Tayong lahat dito may budget na ini-spend sa Facebook ads, tama? Now, likely kapag mag-competitor tayo, ibig sabihin kung we are selling the same thing, most likely we are competitors. No? Even if we belong to the same company. For example, I'm a real estate agent ng ABC Real Estate Company. We belong to the same company, but technically inside the Facebook auction, we are competitors. No, kahit na life insurance agent man ako, we belong to the same life insurance company, but when we run ads, we are both targeting the same audience. So technically, we are competitors inside the Facebook auction. Okay, so technically we are bidding against each other. I'm trying to outbid you inside the auction so that my ads are being shown against your ads. Now that's how it works. Ganun ang nangyayari inside the Facebook auction. Ibig sabihin, bidding system. Ganun po siya. So if you guys have attended a bidding, parang 'di ba nagpapataasan ng presyo, or para mapunta sa kanya yung item, 'di ba? That's how it works. Parang si Meta is the seller, and then both of us are competing to get that item, 'di ba? So ano yung item na yun? Yun yung target audience natin. Okay, that's how it works. So basically inside the Facebook auction, the type of audiences are divided into different segments. Let's hypothetically say that we have a 10 million na audience size inside the Facebook auction. So basically, let's say ito yung total number of audiences na potential mong tamaan. Let's say for example, you target people who are interested in shoes.
sapatos. And according to Meta, the people who are interested in that or in that demographics is about 10 million. So, ibig sabihin, yun yung total nun with inside Meta. Okay? So, but yes, pwede po, Sir Charlie, you can take a screenshot. Although you can also have a recording of this live training, so no problem. You can have it lifetime naman yung access ng recording niyo. Okay. So moving forward, as I was saying, yung 10 million na audience size na yon na interesado dun sa isang product or services, hindi naman lahat yung bibili sa'yo. Okay? Only a portion of that people will buy from you. Now, inside the Meta auction, they are divided into different segments. Meta understands the type of audiences who are just likely to remember or recognize your brand. These people are, if you optimize for awareness campaign, the likelihood na these people will recall your brand is much higher. But the thing is, you don't have the money, kung wala ka naman milyones or bilyones para mag-run ng ads for awareness campaign, huwag mong gagamitin ito. Most of the big corporations, ito yung ginagamit, yung awareness campaign. Yung Tide, Mang Inasal, Jollibee, because they want to steal their brand into their consumers' mind na hey, we exist, even though they cannot anong tawag dito, parang quantify the number of people who have made a purchase. But of course, if you optimize for this campaign, you can quantify the number of people who have number of impressions. Ibig sabihin, the number of people na nakakita ng ads. Itong campaign na to, if you are gonna optimize for this campaign objective, it has a very cheap CPM or yung tinatawag na cost per mil. Or in layman's term, cost per 1,000 impressions. Okay, CPM. CPM stands for cost per mil or mille. And ang binibili mo dito is the cheapest cost per 1,000 impressions. And this is also the first metric na binabayaran mo kay Meta, CPM. Regardless kung yung tao ay regardless kung yung tao na nakita yung ads mo, nag-engage ba siya, nag-click ba siya, nanood ba siya ng video or and what not. Basta dumaan yun sa newsfeed nung target audience mo, bayad mo yun. Binayaran mo yung placement na yun. Okay? Regardless kung bumili siya or hindi, basta dumaan sa newsfeed niya yung ads mo, binayaran mo siya. Kaya yan yung unang metric na binabayaran mo kay Meta. Okay? Kaya makikita mo dito, puro eyeballs kasi you want more people to see your ad at the lowest cost per impression. Diba? Kaya ang daming matay na nakalagay. Now, down below, the second one would be traffic. No? Hinahanap ngayon ni Meta yung mga tao na likely to click your link. Kasi may data sa Meta sa bawat isa sa atin kung ano yung behavior natin. Alam ni Meta kung sino-sino kayo or sino-sino yung target audience na ninyo na posibleng mag-click dun sa link na yon. So ang binibili mo naman dito sa traffic is the cost, the cheaper cost per click. Okay, yung pinakamurang cost per click or cost per landing page views. Ibig sabihin, inuutusan mo si Meta. Okay, pag sinelect mo tong traffic, inuutusan mo si Meta na magkaroon ka ng maraming clicks at a lowest cost per click. And technically, itong traffic na to is mababa din ang CPM nito. Ang binibili mo dito is CPM tapos mababang cost per click. Now, for those of you na nagbo-boost post, ang automatic na default nun is engagement. When you boost a post, sinasabi mo kay Meta na Meta, bigyan mo ko ng mga tao na mag-i-engage sa page ko, manonood ng videos, magla-likes, magsi-shares, magko-comment, and whatnot. So, technically, kapag nag-boost ka ng post, ito yung inuutos mo sa kanya, engagement. Diba? Ang binibili mo naman dito is lowest cost per engagement. Diba? Iba dun sa taas kasi ang binibili mo is lowest cost per 1,000 impressions.
binibili mo dito lowest cost per click. Ito naman, ang binibili mo dito lowest cost per 1,000 per engagement. And when you boost a post, ito yung default. Tapos magtataka ka ngayon, ba't walang bumibili? Although, I'm not saying na walang bibili sa'yo dito sa engagement. But what I'm saying is, if you really want to optimize your campaigns, and then optimize for something na down the funnel, leads and sales. I'm not gonna be talking about app promotion because wala naman tayong app na pinopromote. Wala naman tayong Food Panda app, yon. So most likely, yung mga app na yan, mga Grab app, mga ganun. So wala naman tayo nun. I'm not sure kung meron dito sa Zoom na merong app. So most likely technical, more on people who are app developer. So pag-usapan natin itong leads, no? If you optimize for leads, inuutusan mo yung Meta algorithm or yung auction na ipakita yung ads mo inside the auction, people who are likely to provide their information such as full name, email, and contact info or mobile number. Yun yung pinupush mo sa algorithm na bigyan ka ni Meta ng leads. Saan mo ba gagamitin yung leads? Gagamitin mo yung leads if you are selling something na mahal. Let's say 50,000 product, 100,000 product, 1 million, 5 million. You need leads so that you can nurture these people to buy from you after you have sent them a multiple emails, reminders, messenger or messages, SMS, etc. Because it may take some time for them to take action. 'Di ba? Kahit ako man, kung nakita ko yung ads mo, first time kitang makita sa newsfeed ko, tapos ang price nito, let's say 100,000 pesos. Teka muna, hindi ka pa kita kilala. 'Di ba? Ba't ako bibili sa'yo na hindi pa kita kilala? 'Di ba? So you need leads for that so that you can be able to nurture these people and eventually you're gonna build trust. Once you're able to build trust, then you can sell whatever it is. Property man yan, life insurance man yan, coaching program man yan, yate man yan, and whatnot. No? So those product or services na mataas ang value, ang mataas ang price point. So you need to acquire more leads for that so that you can nurture these people and become a paying customer. Okay? Now, down the line would be sales. Now, you're trying to push Meta. You're telling Meta, I really need benta today. I need sales right away. I cannot afford to spend 10,000, 15,000, 30,000, 50,000 pesos without getting anything in return because I'll be bankrupt. Now, if on top of it, awareness, traffic, etc., you have millions of pesos to invest on ads, then so be it. Pero ikaw naman, na hindi ka naman ganong karaming pera, nag-uumpisa ka sa advertisement, nag-ads ka, you want a return of investment right away. For example, you're selling a 800 peso or 1,000 peso product. I want to get sales right away. 'Di ba? So, let me give you an example. Halimbawa, you have a supplement or you have a coffee na binebenta, healthy coffee. You want sales right away so that gumulong yung yung cash flow mo. Isipin mo, you're selling a 1,000 peso product and then the cost to acquire a customer would be 1,500, 2,000 pesos. Lugi ka na kaagad, 'di ba? Unlike otherwise, kung you're selling a condo, halimbawa, it would cost them about, let's say, 3 million, 5 million na condo unit. So, technically, kapag nagkaroon ka ng commission doon, nakabenta ka ng isa, ROI ka na kaagad. Even if you just spend a couple of bucks, let's say 10,000, 15,000 pesos. So, it may take some time before you can be able to sell that property, but yung mataas ang returns mo. Unlike otherwise, doon sa nagbebenta ka ng coffee or whatnot, maliit ang profit margin,
you need sales right away. So that's why you push the algorithm to find people who are likely to buy from you. 'Di ba? But take a look at it. Yung 10 million na audience size mo, hindi naman siya gano'n karami. Na-divide siya into different segments. So you can just imagine na yung 7 million, ito hindi naman bibili. 'Di ba? 2 million ito banda rito. Tapos about 700,000 nandito. And then about 300,000 yun yung nasa baba. 'Di ba? Pero pag tinotal mo yung audience size na yon is 10 million. However, it's only about 300,000 lang yung posibleng bumili. And yung 300,000 na yun, paghahati-hatian pa yon ng maraming advertiser. Advertiser 1, advertiser 2. Paano kung ang dami yung nagko-compete na advertiser? 'Di ba? So, I'll explain this demo. So, ikaw si advertiser A. And advertiser B and advertiser C would be your competitors. 'Di ba? Now, if you spend for about a small amount of budget, let's say 100, 200 pesos per day, you are basically targeting the low-hanging fruit. Ano yung low-hanging fruit na to? Yung low-hanging fruit, that's basically yung kayang abutin ng budget mo inside the Facebook auction at the lowest cost per acquisition. Okay? Yun yung pinakakayang ibigay sa ni Meta na mga tao na likely magte-take ng action. If you're optimizing for sales, then Meta will find inside the auction people who are likely to buy right away. Okay? But the thing is, hindi sila ganun karami. Okay? The moment you were able to saturate that audience, okay? Let's just imagine yung 100 or 200 pesos mo can be able to show to, let's say, 10,000 people. Out of 10 million people, ang kaya lang ipakita nung 200 piso mo is about 10,000 na katao. Eventually, pag naipakita na yung budget mo 200 pesos, na ipakita niya na sa 10,000 katao, hanggang doon na lang yun. Paikot-ikot na lang yun, yung budget mo na yun, doon sa 10,000 katao. And then, there will come a time na lalabas kay Meta na sinasabi ni Meta, learning limited. Ano ba yung learning limited na yon? Yung learning limited na yon, sinasabi ni Meta, Miss Jamie, na-saturate ko na yung audience mo for the budget of 200 pesos. Wala na akong maibibigay sa'yo. Hanggang dito na lang ako. Okay, yun yung lumalabas dun sa ad set level. Papakita ko sa inyo later on. Ngayon, magtataka ka, in the first 3 to 5 days ng ads mo, ang daming messages. Tapos ang cost per message mo is about, let's say, I don't know, let's say 5 pesos or 10 pesos. And then eventually, after 1 week or after 2 weeks of running that ad, nagda-dry down na o nagda-dry up na yung leads mo. Pakonti-konti na lang yung nagme-message, tapos nagtataka ka na, bihira na, or wala na masyado nag-i-inquire, or kung yung nag-i-inquire man, puro basura na. Ibig sabihin, walang kwenta yung mga kausap na dun sa page mo. The thing is, ano na yung algorithm ni Meta, naghahabol na yung algorithm ni Meta kung kanino pang tao ipapakita yung ads mo for 200 pesos. And by the time na nasaturate mo na yung tier 1 audience na yon, paikot-ikot na lang yon. And ang mangyayari nun, tataas na yung ad frequency mo. Ibig sabihin yon, kung ang ad frequency mo before is 1x or 2x, when I say 1x or 2x, once nila nakita or twice nila nakita yung ads mo, tataas na yung ad frequency mo, magiging 3x, 5x, 6x, and paikot-ikot na lang yon. Okay, ang gusto kasing mangyari ni Meta is magkaroon ka ng at least 50 conversions in 1 week. Okay? But the thing is, hindi mo ma-reach yung 50 conversions in 1 week kapag mababa yung budget mo. Okay, imposible mong ma-reach yung 50 conversions in 1. When I say conversions, 50 sales or 50, kung ano man yung optimize mo, leads ba yan, sales ba yan, traffic link clicks ba yan, yun yung type of conversions na pwede mong i-optimize. By the time na saturate mo ng audience na yun, hanggang doon na lang yung paikot-ikot na lang yung budget mo. Ang gusto ni Meta, dagdagan mo yung budget mo para magkaroon siya ng wiggle room to
to find more people inside the auction. So let's say, for example, technically, hypothetically speaking, you increase your budget. 'Di ba? So, ang tinamaan mo na ngayon ng budget ngayon is about tier 5 audience. 'Di ba? Now, ngayon naghanap si Meta ngayon ng mas marami pang audiences. Kung dati yung 200 pesos mo na tinatamaan ng ads mo is about 10,000 na katao lang, nag-increase ka, ginawa mo 1,000 or let's say 2,000. So ngayon, dating 10,000 yung tinatamaan ng ads mo, naging 50,000 katao na yung tinatamaan dun sa tier 5 audience. But the thing is, hindi lang naman ikaw yung nag-i-increase ng budget. May mga advertiser din na mag-i-increase ng budget na magkukumpit sa'yo inside that same tier of audience. So si advertiser B, sabi niya, hindi, mag-increase din ako ng budget. Medyo profitable ako ngayon. Ikaw naman, nagkukumpit na kayong dalawa. Advertiser B and you, advertiser A, competing against each other, showing your ads to tier 5 audience. So marami-rami na yung audience na yun. Kaya lang, mapapansin mo, talagang automatically tataas ang cost per acquisition mo. Kung dati nagbabayad ka ng 10 piso, magiging 30 pesos talaga yan. Bakit? Kasi nga, madami nga yung audience, pero kapag inap mo yung budget mo, then definitely inside the auction, there are many advertisers who are wanting to show their ads to the same people na tinatarget mo. And eventually, if you tier up your budget to the next level at gusto mo pang mas maraming tao, tatlo na kayo dyan. Marami na kayo nagkukumpit sa tier 9 or tier 10 audience. Paano ngayon yan? Iisa lang naman yung newsfeed ni Meta. 'Di ba? Wala namang newsfeed A, newsfeed B. Isa lang naman yung newsfeed na pinapalabasan ng ads, 'di ba? Or isa lang naman yung placement kung saan lumalabas yung mga ads natin. Paano na ngayon mamimili si Meta kung kaninong ad yung mas ipapakita? Kasi nagkukumpit na kayo dyan. 30 pesos dati. So ngayon, syempre, yung cost niyan magtataas din. Magiging 50 pesos. Naglalaban-laban na kayo. Maraming advertisers. Oo nga, maraming tinatamaan yung ads mo. Kaya lang, marami din kayo nagkukumpit dun sa same audience na gusto nyo makuha. Okay? Kano na ngayon or paano na ngayon i-weigh in ni Meta kung kaninong ads ang mas ipapakita? Okay? So I'm gonna show my whiteboard. Okay? And wag muna kayong mag-drawing. Ako muna magdo-drawing. So, ganito po siya, no? Let's say, for example, ito si Miss Joy. Si Miss Joy happens to be interested in beauty products. Okay? Basta't may dumabas sa kanyang beauty products sa newsfeed niya, nag-i-engage siya. Okay? Kasi gusto ko tong mga to, pampaganda, pampabeauty, lipstick, and whatnot. Now, advertiser A would be, let's say, si Miss Jamie. Diba? Miss Jamie. Okay? And advertiser B would be, let's say, si Miss Lorna. Diba? Okay. They have the same product or the same product but different brand, of course. 'Di ba? Ng anong tawag dito? Ng beauty product. Sabi ni Miss Jamie, guys, wag muna kayo magdo-drawing, no? Okay. Sabi ni Miss Jamie, Meta, targetin mo nga yung mga katulad ni Miss Joy na mahilig sa beauty products. And sabi naman ni Miss Lorna, Meta, targetin mo din yung mga katulad ni Miss Joy na mahilig sa beauty products. Kasi kunyari, ito si Miss Jamie, ito yung brand niya. Let's say, meron siyang press powder. Tapos ito naman si Miss Lorna, let's say similar product. Meron siyang, ano nga ba? Mga beauty regimen ng babae. So, basta similar product or basta mga pampulbo sa mukha. Although kahit nasabihin natin hindi sila apple to apple na product, but they belong to the same category ng target audience. So, ganun po siya, no? And then, let's say for example, si Miss Jamie, sabi niya, I'm willing to spend 500 pesos per day to show my ads to the likes of Miss Joy. And sabi naman ni Miss Lorna, I'm also willing to pay 500 pesos per day. Okay? And hypothetically speaking, let's say for example, both of them launch their ads at 12 midnight.
'di ba? Sabay na sabay. Then Meta will show their ads to the likes of Miss Joy, yung mga tipong mahilig sa beauty products, no? Isa-serve ni Meta both ads, no? Papadaanin ni Meta yung ads ni Miss Jamie, tsaka yung ads ni Miss Lorna kay Miss Joy. Okay? Pareho niyang makikita yon. Pareho makikita ni Miss Joy yung products ni Miss Lorna at ni Miss Jamie. But the thing is, itong ads ni Miss Jamie, mas maganda. Okay? Let's say for example, ang cost per 1,000 impressions na charge both of them half of the day or midday, it's about 250 pesos cost per 1,000 impressions. 'Di ba? Naipakita sa 1,000 katao yung ads nila pareho. But the thing is, itong ads ni Miss Jamie mas maganda, mas maraming nagko-comment, nagla-like, nagsi-share, mas maraming bumibili, mas maraming nanonood, mas maraming nagko-comment. In short, mas maraming nag-engage, mas maraming interesado doon sa ads ni Miss Jamie. Anong mangyayari? Ang mangyayari po ay magbababa po ang cost per 1,000 impressions ni Miss Jamie. Kung dati nagbabayad siya ng 250, magbabayad, charge na lang siya ni Meta ng mas mababa. Okay? Mas mababa, mas maganda. Okay? Kasi mas mura yung cost ni Miss Jamie. From 250, napababa niya ng 150 down to 100. Ibig sabihin nun, mas marami yung nakakakita ng ads niya. Okay? Pag tumaas yung number of impressions, bababa yung cost per 1,000 impressions. Ang mangyayari po noon is nire-reward po ni Meta yung ads po ni Miss Jamie. Mas pinupush po ni Meta yung ads ni Miss Jamie na mas paipakita sa mas maraming tao sa mababang halaga. Okay? Now, paano 'yun? Pangit yung ads ni Miss Lorna. 'Di ba? Walang nag-i-engage, walang interesado. Anong mangyayari dun sa ads ni Miss Lorna? Tataas po yung cost niya. Dati siya nagbabayad ng 250, magiging 300, magiging 350, magiging 500 yung cost niya. Anong mangyayari kapag walang nanonood ng video mo, walang nag-i-engage, walang nagko-comment, walang nag-share, walang nag-i-inquire? Tataas po yung cost per 1,000 impressions mo. Kamukha nito, naging 250 nung una, sinisingil ka na ngayon ni Meta ng 500 pesos. Pag tumaas ang cost per 1,000 impressions mo, bababa ang number of impressions. Kukonti yung makakakita ng ads mo, Miss Lorna, kukonti yung mag-i-inquire, kukonti yung mag-i-engage, kukonti yung mag-comment. Ang nangyayari po dun sa ad mo, Miss Lorna, is pinipenalize po kayo ni Meta. Okay? Bakit ka pinipenalize ni Meta at mas pinapaboran ni Meta si ads na mas nag-i-engage yung tao? Because wala naman siyang pakialam sa budget mo. Kung ikaw pa yung pinakamalaking budget sa Pilipinas sa ads, wala si Meta pakialam doon. Mas pinapakialaman ni Meta kung kaninong ad yung mas nag-i-engage yung tao. Because ayaw ni Meta na lumipat yung mga tao from Facebook to different platforms such as YouTube or TikTok. Gusto ni Meta na magstay yung tao inside their platform because doon sila pinapangalagaan nila yung user experience na tinatawag. Ibig sabihin, they want the best user experience to their users kaysa sa doon sa pera na nilalagay mo. Doon sa yung budget mo pag nagra-run ng ads. May 3 grading system sa Meta na tinatawag. Number 1 would be the below average. Okay? Pag nakita mo yung ads mo na below average, magtaka ka na. Ang ibig sabihin lang nun, hindi maganda yung ads mo. Okay? Pag below average yung ang grade mo kay Meta, hindi maganda yung ads mo. Tapos susunod dyan is average. Okay? Sabi ni Meta, okay naman yung ads mo. Guys, wag mo na kayo mag-drawing. Okay, sabi ni Meta, okay naman yung ads mo. At par naman doon sa anong tawag dito sa mga advertisers na nag-ads, no? Pero kapag nakakita ka ng ads na yung ads mo nakalagay doon is above average,
Ibig sabihin, you are doing a good job on targeting or creating an ad that really converts. Creating an ad that people are engaging on it, creating an ad that people are inquiring, creating an ad people are commenting on it, 'di ba? So, yun po yung grading system mo kay Meta. Miss Karen, ang ads po ba na tinutukoy nyo, yung mga posts, graphic videos, carousels? Hindi po post. Iba po, Miss Karen, yung regular post sa ads. Kapag nag-run ka ng ads, sa Ads Manager, yung ginawa natin kahapon, that would be the dark post. Meron din pong tinatawag na regular post used as an ad. Yan po yung may tinatawag na post ID. Sa quality ranking ba, coach, or sa engagement ranking? What do you mean? Creatives, yes. Okay? So, yung creatives mo, when I say creatives, yung image mo, yung video mo, yun yung creatives. Yung ad copy, that's gonna be yung text na nilalagay mo doon sa copy. 'Di ba? Doon sa ads mo, 'di ba, yung may nakalagay na text na halimbawa 50% off, etc., etc. Those are that's the ad copy. So I'm gonna show you my own campaign. Okay, I'm gonna show you my own campaign and see if we can see the above average or average. Ayan siya, 'di ba? Tatlong level po kasi yan, 'di ba? Campaign level, ad set level, tsaka ad level. So nasa ad level tayo ngayon na nakatingin. Okay? Sabi ni Meta, yung ad ko daw na to, okay? Sabi ni Meta, in terms of quality ranking, average naman siya, okay naman daw siya. Engagement rate ranking, okay, quality ranking, ibig sabihin yung quality ng video or quality ng ka-asset na ginamit ko. Yung video ba yan or image? Yung quality ng image na yon or ng video, kumusta? Sabi ni Meta, yung quality nun is average. Pasok naman. Okay? Engagement rate ranking, ibig sabihin may mga nag-i-engage ba? Tingnan natin. Ayun, merong 8 comments, may 4 shares, tapos may couple of likes. 'Di ba? Tapos titingnan ni Meta kung may video views ba, kung may nanonood ba ng video ko. Sabi ni Meta, okay naman, average naman daw. Conversion rate ranking, may bumibili ba or may nag-check out ba dun sa page ko, sa landing page ko? Sabi ni Meta, okay naman daw. Conversion rate ranking, average naman siya. And so on and so forth. So makikita mo dito, ayun siya. Average, above average, okay naman. Pero meron ako ditong isang below average. Sabi ni Meta, itong video ko daw na to, pangit. 'Di ba? Hindi siya maganda in terms of quality. Pero makikita mo, marami siyang comments, 263 comments, 637 shares, tapos there's a couple of reactions. Tingnan natin yung reactions. Ilan ba yung reactions dyan? 1.7K. So 1,700 reactions. 'Di ba? Merong heart, meron likes, meron naghahaha, okay lang, 3. May 2 nag-wow, may 309 na nag-heart, 1,400 na nag-like. Ngayon, tingnan natin yung ranking ko. Sabi ni Meta, above average. You're doing a good job in terms of engagement rate. People are engaging on your ad, but you have a very bad quality of the video. Mapapansin nyo naman talaga, pangit naman Simple talaga lang. yung video. Hindi siya masyadong quality kasi sinut ko lang yan via recording app lang yan, tapos nandoon lang, nag-demo lang ako. Sabi ni Meta, improve ko daw yung video. In terms of conversion rate ranking, sabi niya ni Meta, may bumibili naman. Okay? As a matter of fact, kapag ginano ko to, tingnan natin yung maximum. Merong click-through rate dyan. So, may bumili ba dito? Yan, may bumibili naman. So, ibig sabihin nun, website purchase, may bumibili. So, all goods lang ako dyan. Ibig sabihin, kahit na may below average ako,
Basta't make sure na may bumibili naman at within my ideal cost, okay lang ako. So, ganun lang kasimple guys, yung Meta intindihin. 'Di ba? Ngayon, anong labanan ngayon? Coach, anong gagawin natin ngayon? Papaano ako mananalo sa auction? Simple lang sagot. Gandahan mo yung offer mo, gandahan mo yung ads mo, gandahan mo yung creative mo, gandahan mo yung videos mo. That's it. Wala nang ibang sagot. Coach, tuturuan mo ba kami nung tamang targeting? Wala. I mean, kahit ituro ko man sa inyo yung pinaka the best targeting inside the Facebook auction, if your content sucks, if your offer sucks, if your copy sucks, everything will suck and nobody will take action dun sa ads mo kasi nga people are not interested, people are not engaging on it, people are just scroll past yung ads mo. Nakita yung ads mo, okay. Wala. I mean, nakita ko na itong mga ads na to. So, umay na kasi yung tao sa ads. I mean, kahit man kayo, di ba? Kahit man kayo, mag-open kayo ng mobile ninyo ngayon, makikita kayong ads. Pag alam niyo na ay magbebenta lang to. Alam ko na ganito lang. So pass scroll ka na kaagad. Pero kung may nakalagay dun sa ads na uy, bago to ano ba tong sinasabi nito ni Digital Homie? So manonood ka. 'Di ba? Ngayon pag na-hook ka na, then you will have a logical reason to buy. 'Di ba? But for you guys, napansin niyo ba nung nag-enroll kayo sa akin or nag-enroll kayo sa ibang coaches, dumaan din yung ads ko or dumaan din yung ads nila. Tama? 'Di ba? By the time na naging interesado kayo sa Facebook ads, maraming lumabas na katulad ko na nag-o-offer ng services or nag-o-offer ng Facebook ads training. Tama? Yung mga competitors ko lumabas sa inyo panigurado. Or panigurado, nag-enroll kayo before sa isang coach na competitor ko and then by the time na nag-enroll kayo, na-detect ni Meta na ay, interesado din to si Miss Jamie sa Facebook ads. Ipakita ko dun yung ads ni Digital Homie. Now, imagine ninyo, may products kayo or services kayo, tapos, may competitors kayo na mas maganda yung video, mas maganda yung image, mas maganda yung creatives. Kanino mag-aano yung tao? Kanino magki-click yung tao? Di doon sa competitors ninyo. Mas papaboran ni Meta yung competitors ninyo. Mas ipupush ni Meta yung ads ng competitors ninyo against sa inyo. And that's how it works. Now, kung magtataka ka, bakit hindi gumagana yung ads mo? That's because it's too shallow, it's too generic. People are not interested, that's it. Ganun lang siya kasimple explain. People are not interested sa ads mo. They find your ads as generic, common, walang value kayong binigay. It doesn't solve a problem. You're just selling. So, they find it, kasi gone are the days, guys, na makakita ka ng ad na tipong manood ka ng ng TV. Literal buksan mo yung TV mo ngayon. Kung matagal ka nang hindi nanonood ng TV, magbukas ka ng TV ngayon, panoorin mo pag may commercial na lumabas, wala na yon. Hindi na yun nagwo-work sa panahon ngayon. Yung commercial na makikita mo sa TV ngayon, that's just about brand awareness. It's not designed for people to take action. Because people are already fed up sa mga ads na lumalabas sa kanilang newsfeed. Because it's literally an ad. And people hate seeing ads in front of their newsfeed. Ito na naman. But if you provide value before selling to your target audience, people will listen. Example, I'm selling a beauty product, but I'm not gonna sell the features, advantage, and benefits of the product. But what I'm gonna talk about sa video ko, 3 dahilan kung bakit ka pinipimples at hindi gumagaling yung acne mo. Number 1. Number 2. Number 3. Ano yung mga paraan para mabawasan yung pimples mo? Tsaka mo ipasok yung product mo as a solution to that problem.
Pero kung naglabas ka ng ad, nakalagay dun sa image ng ad mo, best solution for acne or best solution for pimples, most probably people will not click on it because ang daming ads ngayon na lumalabas sa newsfeed nila na pare-pareho yung context nung pinapakita nila. It can solve pimples, it can beautify your skin. Pare-pareho na nga kayo ng ads, 'di ba? So umay na sila. Why not gawa ka ng gimmick, something like parang ganitong scenario, nagbebenta ka ng beauty products or ng solution sa pimples. Kunyari ganito, dalawang magkapatid or dalawang magbeshi. Oy beshi, ba't ang lungkot mo? Nag-break ba kayo ni BF mo? Yung tipong conversational, no? Before may pasok yung yung product mo. Oo nga eh, bakit kayo nag-break? Kasi tingnan mo naman yung mukha ko, punong-puno tantad na ng pimples. Oo nga no. Alam mo beshi, mayroon akong na-discover na bagong beauty regimen. Ito na-discover ko to sa TikTok actually. Tingnan mo to. O di ba conversational, hindi ka basta-basta agad nagbebenta. Meron munang value or meron munang scenario. No, ano ba yung typical scenario ng isang tao na may pimples? Or ano ba yung typical pain ng isang tao na may pimples or hindi siya confident about his or her skin? 'Di ba? Ipa-realize mo yung part na yon, yung pain na yon, and then isaksak mo yung product mo doon or services mo as a solution to their problem. That's how you create an effective ad nowadays. Pero kung pupunta ka dito sa ads manager, randomly you're just gonna put targeting, okay, si doktora may panigurado may pera to, bibili to ng kondo. Si architect bibili to. O kaya, itong na to, mga women, basta lagay mo, women 18 years old to 25 years old, yun yung mga tao may pimples. Without even digging up to what they really need, what they feel, how they speak, yun yung yun yung nami-miss po natin as an advertiser. Kaya tingnan nyo naman yung ads ko. If you compare my ads to my competitors, sinut ko lang sa cellphone, hindi naman siya ganun ka crisp. Hindi naman siya sa studio ginawa. Basta literally, minsan nga may ads ako na sinut ko lang sa beachfront. Tapos shoot lang ako ng video. Because I want it to be not just an other ad. I want it to be na pag dumaan sa newsfeed ninyo, parang natural na natural na video lang. Hindi talaga siya screaming, I'm an ad. Yun. So parang gusto ko kasi sa sa ad ko na tipong yung barkada ko nag-post, parang ganun lang yung dating. Did you get my point, guys? Nagigets niyo ba ako? Or I'm just talking nonsense. Let me know if you have any questions. We still have a couple of minutes left for you to ask questions. If you have high engagement post from the past, is it okay na repost mo as feed or just boost post na lang po? You can just boost that post. Okay, and yes, you can repurpose that content, i-repost mo siya, and sa TikTok mo siya gawin, Miss Karen. Sa Facebook, hindi siya masyadong hindi siya masyadong nag-work. TikTok or Instagram, i-repurpose mo yung mga content mo na nagkaroon ng engagement before. TikTok or Instagram, doon mo siya i-repurpose. And ganito yung strategy ni Mr. Beast, kaya siya naging yung if you don't know Mr. Beast, he is one of the number one content creator sa US. YouTube naman yung kanya.
But the way niya ginagawa yung content niya, from the beginning of the video, within 3 to 5 seconds, kailangan ma-hook mo na yung tao. 'Di ba? Yung target audience mo, kailangan yung sinabi ko sa inyo, dalawang beshi na magkausap, "Uy beshi, ba't ka malungkot?" 'Di ba? "Beshi, ba't ka malungkot?" 3 seconds na 'yon. So siyempre ikaw, kung ikaw interested ka dun sa video, teka ano bang bakit nga ba malungkot si beshi, 'di ba? So magpe-pay attention ka. Yung first 3 seconds na 'yon, importante 'yon guys 'pag magke-create ka ng video as an ad. Pero yung sinimulan mo yung video mo na, "Hi guys, my name is Clarence. I am a digital homie. I am from ganito, I'm from Bicol. I started ganito ganyan." Nobody pays nobody cares. I mean, literally yung hook mo na first 3 seconds, tingnan mo yung mga videos ko, although ini-improve ko yung mga hook ko over time. Parang 3 dahilan kung bakit, or yung isang video ko na nakaraan ginawa ko, sabi ko, anong pagkakaiba ng ad frequency sa ad fatigue? O 'di ba? Kung ikaw someone who is into Facebook ads, oo nga, ano nga ba? 'Di ba? Anong pagkakaiba? O, bilangin natin, anong pagkakaiba ng Facebook ad frequency sa ad fatigue? O 'di ba, nag 3 seconds. Ibig sabihin nakuha ko na yung attention mo sa first 3 seconds. Tapos siyempre ikaw mag-iisip, oo nga, anong pagkakaiba ng ad frequency sa ad fatigue? So you will listen. You will pay attention up until the end of the video. Now, if it would be, kung nag-make sense sa'yo, that's the time you will take action. The same thing with your ads, guys. The same thing with your how you do ads, how you optimize your campaigns. Ganun lang po siya kadali. If natag na below average yung ads mo, stop mo na dapat. Hindi po, Miss Jamie. Kamukha nito, 'di ba, may pinakita ako sa'yo. May below average naman ako. Ayun, oh, yung quality ranking ko below average. Ipo-post ko na ba 'yan? Hindi po. Ituturo ko sa inyo yung tinatawag na ideal cost on day 5. Kasi kukumpyutin natin yung ideal cost mo. How much are you willing to pay for every action? When I say every action, cost per purchase, cost per lead ba, etc., cost per message. Magkano yung willing kang bayaran sa bawat conversions or bawat actions doon sa campaigns mo, even if below average siya. Okay, pero magtaka ka, or hindi mo magtaka, kumbaga, kabahan ka na kung lahat ng parameters na to, or lahat nung grades mo is below average. Below average yung quality ng ads mo, engagement rate mo, below average, conversion rate ranking mo, below average. Kabahan ka na. Sabihin nun, pinipenalize ka na ni Meta. Your ads are being shown at the bottom. Kaya makikita mo nga dito, Miss Jamie. Sabi dito ni Meta, bottom 35% of ads. Ayun, no? 'Di ba? Ibig sabihin nun, yung ads mo hindi siya yung quality ng video mo, you have to step up yung quality ng video mo. Kasi nasa bottom siya. But the thing is, because I have a good engagement, I have a good conversion rate ranking, I'm still able to compete inside the algorithm against my competitors because it's within my ideal cost. Pag-aaralan po natin yan on day 5. Okay, kukumpitin natin yung ideal cost po ninyo. Miss Eva, mas maganda ba maraming ads with small budget or one ad na malaking budget? Okay, that's a good one. That's a good question, Miss Eva. Ganito po yan, Miss Eva, no? Before kasi, sinisegment-segment namin yung mga ad sets. Yung targeting na ganito, yung demographics na ganito, yung age range na ganito. Lumabas po yung tinatawag na Meta Andromeda just recently ni Meta. And what it does is, one campaign objective, one ad set, tapos tambakan mo siya ng maraming creatives with a much bigger budget. For example, meron kang 1,000 peso budget, or let's say 2,000 peso budget. Gawa ka lang ng isang campaign, gawa ka ng isang ad set,
and then tambakan mo siya ng maraming creatives. Literally, tambakan mo ng maraming creatives. Ang maximum na kayang i-hold ng isang ad set is 50 ad creatives, 50. Pag na-maximize mo na yung 50 creatives, hindi ka na makapaglagay doon ng isa pa. Kailangan mo na lang i-duplicate yung same ad set na yon, and then tangayin mo yung mga nagpe-perform na ad creatives doon sa newly created na ad set. But here's the caveat. Huwag mong gagawin yon kapag nagte-test ka pa lang. The only time na gagawin mo yun, Miss Eva, if meron ka ng na-define or meron ka ng na-test. Halimbawa, you're testing 5 different buyer persona. Number 1, mompreneurs, or halimbawa yung mga mommy at home na gusto magkaroon ng income. Number 2, mga business owners na may existing business na gustong magkaroon ng another business. Number 3, halimbawa, people who are looking for side hustle or sideline. Number 4, people who are, let's say, corporate employee na gusto makawala sa kanilang boss dahil toxic na masyado yung kumpanya. Number 5, someone who is an OFW na they want to go home permanently dito sa Pilipinas, who are looking for a side hustle or side income. So, kapag nagte-test ka itetest mo yung limang buyer persona na yan and see which one of them are likely to get the results that you want. For example, sabay-sabay mo silang tinest, may tinatawag akong 100 peso Facebook Ads Strategy Framework. Literally, nilalagyan ko lang sila ng tig-100 piso. So, 100 pesos per ad set, tapos nilalagyan ko lang ng isang creatives sa isang ad set. Isa lang. Halimbawa, ito yung persona na to, OFW, lalagyan ko lang na pang OFW na creatives. So literally, itetest ko siya ng 100 pesos for let's say 5 to 7 days. And then after 7 days, I will analyze the data. Who among these buyer persona is likely to get or are likely to get the best possible results? Na-identify ko na tipong yung OFW mas maraming conversions, then definitely I will shift my budget, a larger budget, to OFWs. So what I'm gonna do is I'm gonna duplicate the same ad set into a new campaign with a much higher budget. I'm gonna put a 2,000 peso budget, and then literally tatambakan ko siya ng ads doon sa ad set na yon, but gradually. Okay, kung isang ad set yon, isang ad, di ba kasi galing siya sa 100 piso, dinuplicate ko, naging 2,000 na siya. So, nag-iisang ad lang siya doon. Ang gagawin ko ngayon, mag-i-introduce ako ng 2 pang ad. So, magiging 3 na sila. Tapos, over time, lulutuin ko siya ng lulutuin. Okay? Itong 2 bagong nilagay ko na ads hindi nag-work. O di patayin ko, launch ako ng bago. O, di pang 5 na, pang 6, pang 7, pang 8. Pero wala akong ginagalaw dun sa ad sets ko. Same ad set yon. ABO. Yes, ABO. Hindi ADO. Ad set budget optimization. So same ad set yon, introduce lang ako ng bagong creatives. Literally, dahan-dahan until such time na makuha ko na, okay, these are the some of the ads na nagwo-work. So I keep it. Ganun po siya yung ginagawa ko ngayon. Kasi na-introduce na ni Meta yung Andromeda, and literally, nakailang beses akong literally. Kasi literal talaga na sobrang dali na ngayon ng pagrara ng ads. Ang gagawin mo na lang, pagandahin yung creatives mo. Literal. Pangilang beses ko sinabi yung literal. Kasi literal naman talaga, na one campaign, one ad set, tambakan mo ng creatives, literal na, ang gagawin mo na lang is, refresh ka na lang ng refresh ng creatives. I'll give you an example. Tingnan mo to. Itong ad ko. Ito yung literal na na example. Ayun, yung ad set ko, Facebook page admins, ayun, isang ad set lang, pero literal na madami akong ads. Ayun, ilan yung ads dito? 42. 42. So, meron na lang akong 8 na creatives na pwedeng i-shoot dito para maging 50. Pag nag-50 na yan, wala na, maximum na yun. So, gagawin ko is duplicate ko na lang tong ad set na to. Ang gagawin ko na lang dito is ganyan.
Number 1, di ba? So pag dinuplicate ko tong ad set na to, gagawin kong number 2 yung ad set. Di ba? Papangalanan ko ng number 2. Tapos kung ano yung nagwo-work dito sa mga creatives na to, yun na lang ititira ko. Literally. Baka maging ang bansag nyo sa akin literally or literal. Gab, paano po coach yung mag-scale kung mayroong maganda na campaign, duplicate po ba or mag-add budget? I-duplicate mo yung Gab yung ad set na galing dun sa 100 peso budget to a new campaign with a much larger budget. So sabihin mo, umpisahan mo sa 1,000 peso budget. Tapos dagdag ka na lang ng dagdag ng budget dun. As far as nakukuha mo, as long as nakukuha mo yung cost per acquisition na gusto mo. Ganun lang siya. Tuturuan ko kayo on day 3, pag-set up, tapos day 5 to compute. Day 4, how to read the data or the metrics. Ano kaya magandang campaign para sa luggage? Magkano yan? 42 na creative na yan. Naglagay lang ako na 2,500 per doon sa ad set na yon. 2,500 yung budget ko doon. Ayan. Yung budget ko dito is saan yan? 2,500. Saan yan? Hindi. Naka-CBO nga pala ako. Naka-CBO. So, ganun po siya. Regard kung ABO or CBO, wala naman problema. Kasi nag-scale naman na ako eh. Diba? Amazing, sabi ni Miss Jamie. Paano malalaman sa comment o inbox kung ano yung gumagana sa 10 creatives na ads? Paano malalaman? O di makikita mo kung maraming conversions o maraming comments. Halimbawa, ganito. Doon sa ad creatives ko na yon, alin dito yung mga ads na nag-work? Halimbawa, alin ba dito? Kunyari, itong ad na to. Kunyari, this month. Or last month pala, last month. Last month, ito yung nag-work, itong ad na to. Yun, 34 purchases. So, ibig sabihin, siya yung nag-work, di ba? So, o di, malalaman mo agad kasi merong results. Tuturuan ko naman kayo niyan sa day 4, yung metrics, paano mag 2,500 per day. Rocks. 2,500 yung budget ko doon. Nakatag ata sa messaging yung alin nag-click na. Yes. Pixel integration sa ano po yan? Sa advanced lessons. Miss Jeya. Okay. Pero meron akong training dyan sa Facebook group natin. Meron dong pixel integration. You can have it. Pasok kayo dito sa sa Digital Homie Academy. Meron po tayong Facebook group. Although wala na kasi yung group chat, wala na yung chat dito eh. So, pasok lang kayo dyan, accept ko kayo. Wala na yung retargeting, yes. Meta retarget the people inside the same campaign. So, kung nilagay mo dito yung isang ad set, and then tambakan mo lang to ng ads, tapos Meta will retarget the same people, or Meta will find the ad that likely to resonate for your warm audience. Yung word na tambakan mo talaga. Gawa ka ng maraming creatives. Meron akong lesson dito, Jeya. Shopify nga lang ito. Punta ka dito sa Digital Homie Academy. Tapos pupunta ka dito sa featured. Tapos, saan yan? Punta ka dito sa, ito. Shopify free training yan. So, kung gusto mong Shopify lesson, nandito yung lesson na yan. Free naman yan. Okay, so tingnan natin kung may mga pumasok. Yan, si Charlemagne, and approve natin. Si Karen, yan, nag-join na siya. Ayun, so, guys, ang ano na lang ngayon, ang
Ang pinaka the best nyo lang gawin, focus kayo dun sa creatives. 90% of your time. Huwag nyo nang stressin yung sarili nyo kung anong interest, anong demographics, anong age, anong bracket ng mga et cetera. Huwag nyo nang stressin yung sarili nyo kakahanap dun sa ads manager. Ang gawin ninyo, create an ad compelling enough for people to pay attention so that people will click your ad, watch your videos, and that if that ad makes sense dun sa target audience mo, people will take action. That's it. Ganun na lang kasimple ngayon. I mean, kung gusto mo talagang deep dive na yung technicalities, then go for the anong tawag dito? The advanced lessons. But if you really want to get results sa ads mo nowadays, pay attention to your creatives. Pay attention to your ad copy. Pay attention to your offer. That's it. Okay? Meron bang nagsasalita? May narinig yata ako? Check. Or meron pang questions before we finish our session? Wala na? If wala na, let's call it a day. I'll be seeing you guys tomorrow. They also have training for Instagram ads. The same thing, Miss Karen, Instagram and Facebook is the same. So when we launch ad tomorrow, dun kay Titanium X, kay anong tawag dito? Sino to? Mark pa yan? Sorry, nakalimutan ko yung pangalan niya. So, accept ko kayo. Sige. Tomorrow we'll start launching an ad from scratch and then for you guys to see how anong tawag dito? To set it up. Setting it up very very simple lang. King Yap, kailan mo i-upload to? Na late kasi ako. I'll be uploading this. Give me 30 minutes. Mga 9 p.m. or 9:30 just to make sure. And then it will be inside your dashboard. So I'll be sending you another email. Just watch out for my email in the next 30 minutes. Okay? Thank you so much, guys, for joining tonight. I'll be seeing you tomorrow, same time. And I'll see you guys tomorrow. Thank you. Bye-bye.